Start tayo. Praise God. Magandang umaga sa ating lahat. Ating mga kapatid sa pananampalataya. Praise God. Nandito muli ang munting kawan ng Diyos. Praise God. Ay muling tatalakay. Tatalakayin natin ang mga salita ng Diyos na nakapaloob sa Bibliang ito. Praise God. Upang manawaan ng lahat. Ano? Praise God. Bago tayo tatalakay sa salita ng Diyos, ay tayo'y manalangin. No? Praise God. Manalangin tayo, nasamahan tayo niya, at pag-ingatan tayo. Higit sa lahat, itong pandemic na lumaganap sa buong mundo, no? Praise God. Naway pag-ingatan ng bawat isa. No? Praise God. Sama-sama tayong manalangin. Praise God. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, kasamang aking mga pamilya, mga anak, Panginoon, asawa o God. Salamat po Diyos sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa akin. Higit sa lahat, praise God, sa pag-iingat mo sa buong sambayan ng Pilipino. Amang banal, pag-iingatan mo rin po ang lahat ng mananampalataya. Praise God, ang mga lahat ng nakikinig sa video ito, praise God, pag-ingatan mo ang bawat isa. Ilayo mo sa anumang pandemic na lumalaganap sa buong mundong ito, praise God. Nawa o Diyos ay maging payapa na ang lahat, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, o God. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon. At bigyan mo kami ng karunungan na nagmula sa iyo, Diyos. Amang banal, nawa ang pag-ibig at kapayapaan ay siyang maghari sa bawat isa sa amin, o God, sa umagang ito. Amen. Amang banal, salamat. Ito po'y sinasamo, dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo, na siyang tunay at dakila naming tagapagligtas. Amen. No, praise God. Bago tayo, ito, tatalakay tayo, no, praise God, ng salita ng Diyos. Ito'y aking pinamagatan, nasabi dito sa pamagat, tila daan matuwid sa paningin ng isang tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. No? Praise God. Kung ating unawain o ating hubarin ng madaling paghubad, akala natin na ang ating paglilingkod sa Diyos ay sapat na. Akala natin na ang ating pananampalataya ay tama na ito. No? Praise God. Yung pala, kapahamakan pala ang pupuntahan nito. No, praise God. Bakit kapahamakan? No, praise God. No, praise God. Bakit nga kapahamakan? Di ba? Bakit nga kapahamakan? No, di ba sabi nga ng aking Bakit kapahamakan ang asawa, papunta? sige, pakiulit nga, sis. Bakit kapahamakan ang dulo ng pananampalataya ng iba? No. Akala namin ay tama na. Bakit nga may kapahamakan? Tayo ba ay maituturo ba tayo kung bakit? Praise God. Oh, magandang tanong, no? Praise God. Magandang tanong. Bakit maitutuwid ba? Mayroon, no? Praise God. Mayroon tayong babasahin sa Biblia. Pakibasa nga sa Hosea, no? Para mapatunayan kung bakit nga ba nakapapahamak ang isang tao, no? Praise God. Basahin natin sa Hosea 4:6. Hosea 4:6. Sabi, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalam. Hanggang doon lang kasi tuldok, may tuldok yan period. Hanggang doon lang. May ano yan eh. 'Di ba? Sabi niya, no? Ang aking bayan ay nasira dahil sa kulang ng kaalaman. No, praise God, kulang ng kaalaman. Kaya pala nasira ang bayan ng Diyos noong panahon dahil kulang sa kaalam. Anong kaalam? Karunungan ng pagkaunawa. Karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritual. Bakit? Kaya napapahamak sila. Bakit? Kulang sa pagkaunawa. Di ba? Bakit kulang sa pagkaunawa? Pakibasa ng Kawikaan. Kawikaan 4:7. No, praise God. No. Proverbs 4:7. Anong sabi sa Kawikaan? Mga kapatid, sabi sa 4:7,
karunungan ay pinakamagpangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan, oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Napakaliwanag, ano? Sa lahat, sabi na karunungan daw ang pangulo sa lahat ng bagay. Tama, di ba? Kapag marunong ka magbasa, nandoon ang karunungan. Ngunit, sabi doon, kunin mo yung unawa. Kasi ang karunungan ay pagbabasa. Ngunit ang unawa, siyang tunay na kaliwanagan. Kaya ang bayan ng Diyos noong unang panahon, nangasira. Bakit? Kulang sa kaalam. Di ba? Persikat, kulang sa pagkaunawa tungo sa Diyos. Kaya nangalihis sila ng landas. No, persikat, nangalihis. Dahil, bakit nangalihis? Pakibasa nga para maunawaan sa Roma 3:12. 3:12. Roma 3:12. Sabi nga sa Roma 3:12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Amen. Diba? Napakaliwanag. Kaya nandoon napahamak ang bayan ng Diyos. Bakit? Walang nagsigawa ng mabuti. Lahat nagsilihis. Kaya nakapahamak sila. Bakit nagsilihis? Nagsilihis yung kanilang pagkaunawa tungo sa salita ng Diyos. Amen. Di ba, Presigan? Nagsilihis. Akala nila tama na yung paglilingkod nila sa Diyos. Akala nila sapat na ang pananampalataya. Yung pala hindi tunay na pagkakilala sa Diyos. Amen. Di ba? Hindi tunay na pagkakilala sa Diyos. Ano sabi? Basahin mo sa sulat ni Apostol Pablo. Sabi nga sa Roma 10:1-3. Sa Roma 10, sabi, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sa 2, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga mamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sa 3, sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na itayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa Kita salita mo, ng Panginoon. napakaliwanag, ano? Praise God, napakaliwanag ang sabi sa Roma 10:11-3. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang nais ng aking puso, sabi ni Apostol Pablo, ang gusto na Apostol Pablo, na lahat sila maligtas. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, ang gusto ni Apostol Pablo, ang panalangin niya sa Diyos, na lahat tayo ay maligtas. Diba? Bakit? Bakit kailangan maligtas? Sabi sa Diyos, sapagkat, sabi ni Apostol Pablo, pinatutuhanan niya na tayo, mayroon na tayong pagmamalasakit sa Diyos, pero hindi ayon sa pagkatunay na pagkakilala sa Kanya. Amen. Di ba? Bakit? Bakit hindi ayon sa tunay na pagkakilala sa Kanya? Kasi ang pagkakilala natin sa Kanya, sapat na sa atin yung nakakilala tayo sa mga revolto. Sapat na sa atin yung pagkakilala natin. Sapat na natin nakikilala natin siya sa pangalan. Pero ngunit, hindi natin siya nakikilala ng lubusan. Bakit? Hindi natin alam ang salita niya. Amen. No, praise God. So, kailangan alamin natin ang salita ng Diyos. Dahil siyang ibanghilyo, siyang larawan ng Diyos. No, praise God. Kaya, yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya sabi sa 3 ni Apostol Pablo, sabi na, sapagkat na hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos, sabi niya, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napapasakop sa katuwiran ng Diyos. Amen. Napakaliwanag, ano? Ng pagsusumikap natin na makasunod sa Diyos, yung sarili tuloy natin ang naitayo, hindi yung salita ng Diyos. Di ba? Sa pagsunod natin sa Diyos, akala natin, at tama na yung pagsunod natin, na pagsisikap natin, yung pala lumihis na pala tayo. Amen. Sa tunay na pagkakilala tungo sa Diyos. No, praise God? Praise God. So, kailangan kilalanin natin siya ng lubusan. Hindi lamang doon sa pangalan.
na pangalan Panginoong Jesucristo, doon lang sa atin siya nakikilala. Hindi lamang doon sa mga ribulto natin siya nakikilala, kundi mas higit natin siya kilalanin sa salita. Dahil sabi nga niya sa Juan 6:51, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. Kung ang sino man tao makakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. Diba? Napakaliwanag. Anong tinapay ito? Hindi tinapay na literal. Paanong pagkain? Ang pagkain ng tinapay na ito na galing sa langit, ang pagkain ay pakinig sa salita ng Diyos. Amen. Diba? Sa tainga natin. Amen. Diba, Brasigan? Sa tainga ang pagkain ng tinapay na yun, yung salita ng Diyos, pakinggan mo ang salita ng Diyos at ipasok sa puso at ipamuhay mo ito habang ikay nabubuhay sa mundong ito. Diba, Brasigan? Yan ang tunay na tinapay. Yan ang salita ng Diyos. Brasigan. Diba? Kaya nga sabi sa Biblia, na sa pagsusumakit natin na maitayo yung salita ng Diyos, yung sarili tuloy natin ang naitayo, hindi ang Diyos. Di ba, Praise God? Kaya pagsikapan natin, no, Praise God? Bakit? Saliksik sa Biblia. Di ba? Magsaliksik sa Biblia. Di ba, Praise God? Bakit nagsilihis sila? Kasi binulag na ng Diyos ng sanglibutan ito ang kanilang pag-iisip. Di ba, Brasigan? Pakibasa nga sa 4, ikalawang Korinto 4:4. Sabi nga sa pangalawang Korinto 4:4, ang sabi dito, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisinampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Napakaliwanag, ano? Ang larawan pala ng Diyos yung Ebanghelyo. Hindi pala larawan yung nakikita natin ng mga ribulto. Ang larawan pala ng Diyos yung Ebanghelyo na ibinigay ng Diyos kay Kristo Jesus nang isiyang ipinangaral sa atin nung si Kristo'y nabubuhay pa. Nung si Kristo'y nabubuhay pa, ang Ebanghelyo na dala-dala niya, yun ang utos ng Ama sa kanya. At nung siya'y nawala na, nung siya ipinako sa cross at siya namatay ng 3 araw at binuhay muli sa 4 araw, ay ang nangaral nito ay si Apostol Pablo. Siyang nangaral sa atin, mga hintil. Bagkus inuuna ito niya muna doon sa Israelite, ngunit hindi ito tinanggap ng bayang Israelite. Kaya si Apostol Pablo ay pumunta sa ating mga hintil upang ipangaral ang Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. No, praise God? Kaya nga, kung ating maitanong, bakit Diyos ng sanglibutang ito'y bumulag sa kanila? No, praise God? Ang Diyos kasi ng sanglibutang ito, hindi yung Diyos. Kung sa ating tatanungin, bakit binulag ng Diyos ng sanglibutang ito? Ano ba? Sino ba itong Diyos ng sanglibutang ito? No, praise God? Sino ba itong Diyos ng sanglibutang ito? Bakit binulag? Ang Diyos ng sanglibutang, ano lang bang may-ari ng sanglibutang ito? Sino? Si Satanas. Bakit? Nililihis niya tayo ng landas. Akala natin, tama na yung pagsunod natin sa Diyos, ngunit hindi pala. Bakit? Hinaharang ni Satanas yung ating pag-iisip. Bakit? Nandun kasi yung pride natin. Hindi natin matanggap ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil bakit? Yung pride ang nasa atin. Yun ang kinakain ni Satanas. Yung pride na sa sarili mo. Kaya kung wala kang pride sa sarili mo, ayaw mong kumilala. Ayaw mong magpakababa na katulad kay Kristo Jesus na pag-iisip. Kasi bakit ka may pride? Kasi nakapag-aral ka kasi ng theology. Nakapag-aral ka ng Bible school. Nakapag-aral ka ng 4 years course ng Bible. Diba? Naging bishop ka, kaya nandoon yung pride mo. Kasi isang katulad ko lang ang mangaral ay hindi niyo tinatanggap sa inyong puso. Bakit? Dahil isa lamang akong hamak na mangangaral kay Kristo Jesus nang hindi man lang nakapag-aral ng Bible school. Amen. Di ba, President? Bagkus ang salita ng Diyos, siyang aking ipinapangaral sa panahong ito. No, President? Upang maunawaan ang lahat ng mga nakikinig na si Kristo Jesus, siyang ang salita ng Diyos ay hindi ito
literal unawain, kundi spiritual. No, praise God? Kaya nga sabi sa Roma, sa Roma 13:11 hanggang 12, pakibasa nga sis. Sabi sa Roma 13, 11, nagsabi, at ito yamang nakikilala ang ng panahon na ngayon kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsinampalataya ng una. Sa 12, ang gabi ay totoong malalim na at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ang ating isakbat ang mga sakdata ng kaliwanagan. Di ba? Napakaliwanag ganun, sabi sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, ulitin natin sa pagbasa, yamang daw nakikilala ngayon kapanahunan. Diba? Sabi na ito yamang nakikilala ang panahon na ngayon. Amen. Kapanahunan. Kaninong kapanahunan tayo ngayon? Ang tanong ko sa inyo, kapanahunan pa ba tayo ni Moises? Kapanahunan pa ba tayo ni Lot? Kapanahunan pa ba tayo ni Adan? Kapanahunan pa ba tayo ni Abraham? Kapanahunan pa ba tayo ni Adan? Hindi na. Kanino ba? Kapanahunan. Tanungin mo, kapatid. Kanino bang kapanahunan na tayo? Praise God. Yan ang magandang tanong. No, praise God. Dahil kapanahunan tayo ngayon, kapanahunan tayo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Bakit? Kapanahunan tayo ng ating Panginoon Kristo. Pero paliwanag ko muna to bago ko sagutin ang iyong tanong, sis. Kaya sabi niya dito, magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na ang kaligtasan kaysa nang tayo nagsisampalataya nung una. Bakit ngayon malapit na? Kasi sabi ng Diyos, ang 100,000 sa tao, isang araw lang ito sa Diyos. So napakadali. Amen. Di ba, praise God? Kaya malapit ng ating kapanahunan. Ang kaligtasan natin malapit na. Bakit? Ang 100,000 araw sa tao ay isang araw lamang ito sa Diyos. So, napakadali para sa Diyos. Amen. Pero para sa tao, napakatagal. No, praise God? Kaya magsigising na raw tayo. Ano yung pagsigising? Yung pananampalataya natin. Kailangan may kasiguraduhan. Yung pananampalataya natin sa Diyos. Hindi yung manampalataya tayo. Sapat na yun. Yung nakikilala natin, sapat na yun. So, kailangan yung ating pananampalataya may kasiguraduhan. No, praise God? So, bago tayo dadako, sagutin ko muna yung katanungan, kanino ba tayo kapanahunan ngayon? Basahin mo sa Hebreo 1 hanggang 2. Sabi nga sa Hebreo 1, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa Diyos ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito at sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na nasa pamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. O, di ba napakaklaro? Sabi doon sa ating binasa kaina sa Roma 12:13, magsigising na daw tayo ngayong kapanahunan. Bakit? Kasi ang Diyos nagsalita na sa iba't ibang panahon. Di ba tinalagay ko kaina? Kapanahunan ni Noe, kapanahunan ni Lot, kapanahunan ni Abraham, kapanahunan ni Moises. Sa kapanahunan ngayon, kanino? Kay Kristo Jesus, sabi sa ating binasa. Sa Hebreo 1:1. Di ba napakaliwanag? Sa huling panahon, nagsalita na ang Diyos sa kanyang anak. Sino? Si kay Kristo Jesus. Di ba? Doon tayo dapat magsisunod. Di ba, praise God? Kay Kristo na dapat tayo sumunod sa kapanahunan ngayon. Kasi mas malalong malapit na. No, praise God? Kay Kristo Jesus, doon tayo sumunod. Bakit? Di ba, praise God? Bakit? Kay Kristo Jesus. Kasi, hindi nga natin nakikilala siya ng lubusan eh. Kailangan gumising tayo. Di ba?
Sabi sa Roma, gumising tayo sa ating pagkakatulog kasi hindi natin siya nakikilala. Sabi sa unang Korinto 15, 34, ano sabi? Sa 13:34 ng 15 ng unang Korinto. Sabi sa unang Korinto 15:34, sabi, gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag mga kasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Di ba napakaliwanag, no? Praise God. Magsigising daw tayo na ayon sa katuwiran. Huwag daw tayo magkasala. Dahil mayroong mga tao daw na hindi daw talaga kumikilala sa Diyos. Kaya nga sinulatan tayo para kilusin at para hindi tayo mga hiya pagdating ng ating Panginoon Kristo. Di ba, praise God? Napakaliwanag. Pinagigising tayo ng ayon sa katwiran ng Diyos. Amen. Praise God. Hindi yung katwiran ng sarili lang natin. Kundi sa katwiran ng Diyos, yan ang dapat natin maitayo. Hindi yung ating sarili. Amen. No, praise God. Kaya nga, halos lahat nangalihis ng landas. Bakit? Yung imbis na si Kristo ang maitayo, yung sarili tuloy ang naitayo. Di ba, praise God? Amen. Yung iba nagpayaman. Di ba, praise God? Yung iba kumukuha ng pagkapirahan gamit ang salita ng Diyos. Di ba, praise God? Kaya, doon, lihis ng landas. Kung ikaw, ako, kung tunay kang nanampalataya na may Diyos na nagbigay buhay sa iyo, kilalanin mo si Kristo ng lubusan sa buhay mo. Amen. No, praise God? Kaya kailangan siguraduhin mo yung pananampalataya mo na may patutunguhan yan. Na may patutunguhan at mayroon pupuntahan ang pananampalataya mo. Praise God. Na may kasiguraduhan. Hindi yung pananampalataya lang na baliwala lang sa iyong sarili. Kaya nga ano sabi ni Apostol Pablo? Sabi sa unang Korinto 15:1-2, sabi niya, ang ligtas kayo. Sabi niya, pakibasa nga sis para tunay. Unang Korinto 15:1-2. Sabi nga, ngayon ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ibanghilyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Bagamat sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo, kung matyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Diba, praise God, napakaliwanag. Kung iningatan daw natin ang ibanghilyo ni Kristo sa puso natin, ligtas tayo. Pero kung tayo nanampalataya lang na walang kabuluhan, kung ang ating pananampalataya, pagpakinig dito, labas dito, at hindi natin isabuhay, walang kabuluhan yan. Amen. Diba, praise God? Kung ang pananampalataya natin, pakakinig natin ang salita ng Diyos, at isinabuhay natin, isinapuso natin, at ginawa natin, tinupad natin ang kanyang mga salita, may kabuluhan yan. Kaligtasan ang iyong matatamo. Hallelujah. Diba, praise God? Amen. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos, praise God. So, ano sabi ni Apostol Pablo? Sa kanyang mga sulat, sabi niya, halos daw lahat tayo tumatakbo. Daming relihiyon. No? Nag-iba-ibang pangalan. Lahat daw yan tumatakbo. Pero isa lang daw ang magwawagi. Amen. Napakaliwanag ang sabi ni Apostol Pablo. Pakibasa nga sis. Sa Roma. Hebreo. Unang Korinto. 9:24 hanggang 26. Unang Korinto. 9:24 hanggang 26. Sabi nga sa 24, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayong upang magsipagtamo kayo. 25. Sabi sa 25, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay napagpipigil sa lahat ng mga bagay. Ginawa na nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Sa 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsisip paraan sa ganito
rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, no? Napakabuti talaga ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ganino nalalaman na mga nagsitakbo sa takbuhan ay tumatakbo lahat? Totoo hindi? Totoo. Totoo. Di ba, Preskan? Lahat tayo ay tumatakbo. Lahat tayo nanampalataya Kristo. Amen. Lahat tayo Diyos ang kinikilala. Di ba, Preskan? Pero, isa lamang ang tunay at totoo nangangaral sa salita ng Diyos na walang halo. Amen. Di ba, Preskan? Yan ang tunay na magwawagi. Kaya nga sabi sa Biblia, kilalanin siya sa atin ninyo sarili niyo. Sira sa atin ninyo sa puso natin. Kung tayo ba talaga sapat na yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen. No, Preskan? Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, hindi ba ninyo alam na lahat tayo tumatakbo sa isang palaruan? Ibig sabihin, nakikipagbuno pa tayo ngayon. Lahat tayo may mga pangalan, iba-ibang churches. Ang pangalan, Kristo, Amen. Diyos, ang ating kinikilala. Pero, iisa lang ang magwawagi at siyang tatanggap ng gantimpala. Amen. Ano yun? Yung tunay na nangangaral sa salita ng Diyos. Na walang halong biro, walang halong anumang pakinabang ang kanyang pangangaral. No, Preskan? Kaya sabi sa Beijing ko, sabi sa Beijing ko, ang bawat tao na nagipaglaban ay sa palaruan ay magpipigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng putong ng may pagkasira, ngunit tayo walang pagkasira. Sabi na, lahat daw tayo nagkakaroon ng pagpipigil sa ating sarili. Pag sinabing pagpipigil, nandoon na yung pagpipigil, nandoon na yung ating paglilingkod tungo sa Diyos. Amen. Di ba? Nandoon na. Pero, kulang pa rin. No, Preskan? Bakit? Kasi yung ating hinahangad, yung bagay na may pagkasira, yung hinahangad natin. Dapat, ang hinahangad natin sa panahon nating ito, kay Kristo Jesus, yung bagay na walang kasiraan. Amen. Di ba, Preskan? Ano yung bagay na walang kasiraan? Yung ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, na ito hindi nagsisinungaling. Sa Tito 1:2 yan, mababasa. No, Preskan? Kaya nga sabi sa 26, sabi na Apostol Pablo, ako nga'y tumatakbo at sa ganitong paraan at hindi gaya ng nagsisapalaran. Sa ganito ako ay sumusuntok at hindi gaya ng sinusuntok sa hangin. Ibig sabihin, si Apostol Pablo, sa kanyang pananampalataya, ay may kasiguraduhan yung kanyang pananampalataya. No, President? Mayroong kasiguraduhan ang kanyang pananampalataya tungo sa Diyos. Dapat ganun din tayo sa panahong ito. Kailangan ang ating pananampalataya ay may kasiguraduhan tungo sa Diyos. Ano? Amen, President? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, pakibasa nga sis, Galacia 2:2, kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galacia 2:2. Sabi nga sa Galacia 2:2, sabi, at ako'y umahon dahil sa pahayag at isinahisay ko sa harapan nila na ang ibanghilyo na aking ipinangaral sa gitna ng mga hintil, natapwat sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim, baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Diba? Napakaliwanag, no? Sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 2:2, ulitin ko sa pagbasa, sabi niya, at ako'y umahon dahil sa pagpahayag at isinaysay ko sa harapan nila ang ibanghilyo na aking ipinangaral sa gitna ng mga hintil. Datapwat sa harapan ng may mga dangal ay sa lihim. Baka sa anumang paraan ako'y tumatakbo ng walang kabuluhan. Diba? Napakaliwanag, sabi ni Apostol Pablo. Umahon siya sa gitna ng mga hintil para ipahayag ang ibanghilyo ni Kristo sa atin. Amen. Di ba, President? Pero, sabi niya, doon sa mga taong may mga dangal. Ano ba itong may mga dangal na tinutukoy? Sabi niya, yung mataas ang mga pinag-aaralan. Hindi niya ito ipaliwanag. Hindi niya ito ipinahayag. Bakit? Baka daw sa pagpahayag niya itong salita ng Diyos, baka walang maniwala sa kanya. Amen. At baka daw ito mabaliwala lamang ang kanyang pangangaral. Amen. Di ba napakaliwanag? Bakit? Sabi niya, baka mawalang kabuluhan. Di ba? Kung ating unawain, ako ay hindi nakapagtapos ng isang Bible school. Nangaral ng isang
isang fari. Paniwalaan kaya nila ako na hindi ako nag-aral ng isang Bible school? Hindi ako nakapagtapos ng 4 years course o kaya theology? Paniwalaan kaya ako doon sa mga taong marurunong? Hindi. Baka sabihin lang nila mangmang ako. Bakit? Di ba, Praise God? Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, hindi ko to ipinahayag doon sa taong may mga dangal. Katulad ng presidente, abogado, senador. Hindi na ito ipinahayag ng salita na ito. Bakit? Kasi baka mawala daw lang ito ng kabuluhan. Ang pagpapangaral niya kay Kristo Jesus. Amen. Di ba, Praise God? Kaya nahirapan. No? Praise God. Kaya nga, sa panahon natin ito, Praise God, doon sa mga taong naniniwala kay Kristo Jesus, na ipinangaral ni Apostol Pablo, Praise God, sa kapanahunan natin ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, Praise God. Kaya nga sabi sa Hebreo 12:1, Sabi diba, sa Hebreo 12:1, sabi dito, kaya't yamang nakakubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi na namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin, may pagtitiis at ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Napakaliwanag, no? Praise God. Kaya ulitin ko sa pagbasa para maunawaan. Amen. Kaya't yamang nakubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Sino itong mga saksi? Di ba, Praise God? Sabi niya, nakapalibot, nasa gitna tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanya sulat doon sa Dusdo, sabi niya, ako'y umahon sa gitna ng mga hintil, sabi niya. At isinaysay ko ang Ebanghelyo. Amen. Bakit? Kasi sabi nga niya rito, sa 12 ng Hebreo, kaya yamang nakubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Sabi niya, itabi nga naman natin walang liwag ang bawat pasan. Ano itong liwag? Ano itong pasan ang bawat pasan natin? Tayong lahat may kanya-kanya tayong problema. Tayong lahat mayroon tayong kanya-kanyang pasanin sa buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, itabi natin yung ating pasanin muna. Amen. Na siyang pagkakasala na pumipigil sa atin para hindi tayo makasunod sa Diyos. Di ba, Praise God? Amen. Yan ang pasanin na yan na kailangan ilagay natin muna sa likuran. At yung pasanin na yan, yung paghihirap na yan, yun ang pumipigil sa ating paglilingkod at pananampalataya natin sa Diyos. So, yan ay isang tabi daw muna natin, sabi ni Apostol Paul. Di ba, Praise God? Kaya nga sabi niya, sabi na, pumipigil sa atin at ating takbuhin na may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Napakaliwanag. Amen. Kailangan doon takbuhin natin na may pagtitiis. Hindi yung pagyaman, kundi pagtitiis ang ating tatakbuhin na inilagay ng Diyos sa harapan natin. Amen. Di ba? Kahit anong problema man yan, kahit anong paghihirap mo sa buhay ngayon, isang tabi mo lang yan. Basta patuloy ka lang. Sumunod kay Kristo Jesus, unawain mo ang kanyang mga salita, gampanan mo ang tungkulin mo sa Diyos. Amen. Di ba? Amen? Praise God. Kaya sabi sa Pilipos 13 hanggang 14, pakibasa nga sis. Sa 3 ng Amen? Pilipos, Praise God. sabi, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Sabi sa 14, nagtutumulin ako Amen. sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Diba napakaliwanag ang sabi ni Apostol Pablo Ng Panginoon. sa mga sulat niya sa Pilipos? Sabi nga niya dito sa kanyang sulat, no? Sa 13, mga kapatid, hindi ko pa inaring naabot ko na. Ang isang bagay na ginagawa ko, nilimot ko ang mga bagay nasa likuran at itinungo ang mga bagay nasa harapan. Di ba, Praise God? Ano yung mga bagay na inilimot na ni Apostol Pablo? Di ba, Praise God? Ay yung mga bagay na nilimot niya, yung mga nakaraan niya.
Amen. Di ba, praise God? Yung mga nakaraan niya, hindi niya dala-dala na. Ang mga nakaraang bagay, ano yung mga bagay na nakaraan niya? Bagamat siya'y Hudiyo noong ng panahon, solido siya sa batas ni Moises. Amen. Di ba, praise God? Pero, bakit bumaling siya kay Kristo Jesus? Dahil kay Kristo Jesus, doon niya natagpuan ang totoong aral. Amen. Kasi solido siya sa batas ni Moises noong unang panahon. Bakit siya bumaling kay Kristo? Kaya nga sabi niya, nagtutumulin ako, sabi niya. Diba? Sabi sa 14. Sabi niya, balikan natin ang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaring naabot ko na, sabi ni Apostol Pablo, hindi niya na inaangkin. Na nakamit na niya ang gantimpala na ibinigay ni Kristo sa kanya. Amen. Ngunit isa lang bagay daw. Ang kanyang ipinatutuo sa atin, na nilimot na niya ang mga bagay na nasa likuran. Binagay niya sa likuran. Amen. Kundi nagtutumulin siya sa gantimpalang ibibigay sa kanya ng ating Panginoon. Ano yung Amen. gantimpala na ibibigay sa kanya? Buhay na walang hanggan. Praise God. Amen. Yung gantimpala na ibinigay ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Buhay na walang hanggan. Basahin mo nga sa Tito 2. Diba? Yun ang gantimpala na ibinigay kay Apostol Pablo. Tito. Diba? Hindi lang kay Apostol Pablo ibinigay yun, kundi sa atin din naman. Sabi ni Apostol Pablo na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Titus 1 to. Ang wanto. Sabi nga dito, sa Verse God? Tito 1:2, Hmm? sabi niya, sa pag-asa sa buhay na walang hanggang, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Diba, praise God? Napakaliwanag. Hindi daw nagsisinungaling ang pangako ng Diyos. Pag ang Diyos ang nangako, 101% matutupad. Amen. Pero kapag ang tao ang nangako sa'yo, sa akin, hindi ito matutupad. Pero kung ang Diyos ang nangako, matutupad yan. Amen. Dahil ang Diyos hindi sinungaling. Ang Diyos may isang salita. Di ba, praise God? Amen. Nangako ang Diyos sa bawat isa sa atin na dapat buhay na walang hanggan ang tatamuhin natin. No, praise God? Kaya anong sabi sa Sabi sa 1, sa Juan 12, 12, 49 hanggang 50, si Kristo mismo ang nagsalita rito, ang dakilang Diyos Ama. Kung anong inutos kay Kristo, tanungin natin si Kristo. sabi nga sa Juan 12, 12, Sabi- 49. 49, sabi, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Amen. Ama na nasa akin ay nagsugo, ay siya nang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Amen. Sabi sa 50, Hmm? at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggang. Ang mga bagay na nga na nasisalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Di ba napakaliwanag, ano? Amen. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Si Kristo mismo ang nagsalita. Amen. Ipinatutuhanan naman ni Tito. Sabi ni Tito, ang pangako ng Diyos, buhat ng simulang walang hanggan ay buhay na walang hanggan. Na hindi daw ito nagsisinungaling. Yung pala ang inutos kay Kristo Jesus. Sabi sa Juan. Si Kristo mismo ang nagsabi. Sabi ng ating Panginoon Kristo sa 12:49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Si Kristo ay hindi yan nagsasalita na galing lamang sa kanyang mga pananalita. Kundi, sabi niya, sa sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sasabihin at kung ano ang dapat kong sasalitain. Di ba, Priska? Amen. Halimbawa, nagbigay ako ng utos sa aking anak. Siyempre, kung ano yung sasabihin ko sa anak ko, gayon din ang sasabihin niya. Di ba? Doon, sa pag-utos ko sa kanya. Pag sinabi ko, nak, bumili ka ng 1 kilong bigas. Pag dating doon, bibili siya ng bigas. Di ba? Ganun din ang ating mahal na Panginoong Kristo. Pag sinabi ng ating Panginoong ng Ama, anak, ito ang utos ko sa iyo, buhay na walang hanggan, ang ibibigay mo doon sa mga tao na naniniwala sa iyo. Bigyan mo sila ng pag-asa
sa buhay na walang hanggan. Amen. Di ba, Presgan? Kaya nga sabi dito sa 50, at nalalaman ko ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay ang bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi ng aking Ama. Gayon ko sinasalita. Amen. Buhay na walang hanggan. Yung pinangako ng Diyos. Pinatutuhanan ni Tito. No, Presgan? Kaya nga, Presgan, napakaliwanag ang salita ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Totoo, tapat. Di ba, Presgan? Presgan, na makatanggap ng buhay na walang hanggan. No, Presgan? Kaya sabi sa last na verse, sa Timoteo 4:7 hanggang 8, sa huling verse. Pagibasa nga, sis. Sabi sa Timothy 4:7, sabi, natapot itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Ikalawang Timoteo yan. Hindi yun na. Ikalawa. Timoteo yan. 4:7. Ito mga kapatid, sabi sa 4, Amen. pangalawang Timothy 4:7, nagsasabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Sa 8. Sabi sa 8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran at ibibigay sa akin ng Panginoon ng tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kita mo, napakaliwanag, Presgan? Amen. Purihin ang Panginoon. Napakaliwanag ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Sabi ni Apostol Pablo, nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Sabi niya, natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Natapos ni Apostol Pablo ang kanyang takbuhin. Di ba? Ang kanyang paglilingkod sa Diyos, natapos niya. Di ba, Presgan? Pero mabuti ang kanyang pakikipaglaban. Hindi hinaluan niya ng kung ano-anong mga bagay. Ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay sapat na pagtuturo tungo sa kaligtasan ng bawat isa. Ganon si Apostol Pablo nakipagbaka. Amen. Kaya nga sabi niya, natapos ko na ang aking takbuhin. Sabi niya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat, hindi naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Di ba, Presgan, napakaliwanag. Hindi lang kay Apostol Pablo ibibigay yun. Pati sa atin, Amen. sa iyo, sa akin, sa ating lahat na nakapanood sa video ito, sa atin lahat na naghahangad, na makatanggap, na ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hindi ba tayo masaya noon? Na ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, buhay na walang hanggan, na hindi nagkikipagsinungaling. Presgan, na makakasama natin siya habang buhay. Di ba, Presgan? Sabi nga sa Biblia, doon sa langit wala nang kahirapan, di ba? Puro kasayahan ang nandoon. Di ba? Wala nang pag-iiyak doon, wala nang pagdadalamhati. No, Presgan? Bakit? Buhay na walang hanggan ang bibigay sa iyo. Yan ang dapat nating pagsikapan sa panahong ito. Huwag tayong maging kampante na sapat na sa atin yung pananampalataya natin, sapat na sa atin yung nakikilala natin siya sa pangalan. Amen. Bagkut kilalanin natin siya, hindi lang sa pangalan, kundi sa kanyang mga salita. No, praise God. Kaya salamat sa Diyos sa umagang ito. Praise God. Salamat mga kapatid sa inyong pagpapakinig sa ating pagtalakay dito sa YouTube channel sa video ng Munting Kawan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig at magbukas ng video ito. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa inyong pagpakinig
No, praise God. Nawa ang Diyos ay bigyan tayo ng karunungan upang maunawaan natin at makilala natin siya ng lubusan sa umagang ito. Praise God. Sa umagang ito, praise God, ako'y nagpapasalamat sa Diyos, higit sa lahat, sa Kanya na nagbigay buhay sa atin ng hininga, ng kalakasan. Bago sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin. Praise God. Amang banal, salamat po Diyos sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong banal na salita, sa iyong karunungan na ipinagkalumubo sa amin, Panginoon. Salamat. Nawa, O Diyos, i-guide niyo kami sa landas ng buhay na iyong ipinangako sa amin, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay pag-aingatan mo ang bawat isa at tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makalakad kami na ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Makasunod sa iyong palatuntunan, makasunod sa iyong kalooban hanggang sa iyong pagbabalik, Ama. Amang banal, salamat po, O Diyos. Nawa, O Diyos, sa umagang ito, gabayan mo at tulungan mo po, Panginoon, ang sambayanang Pilipino na kaming lahat ay makakilala sa iyo ng lubusan, O Diyos. Na kaming lahat, naway, ang iyong banal na salita ay makikilala ng buong sanglibutan na siyang tunay ng kaligtasan ng bawat Pilipino na nagsasampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi lamang ng buong Pilipino, kundi ng buong sanglibutan. Amang banal, pag-aingatan mo rin po kaming lahat, kasamang aking pamilya at mga anak, Panginoon. Pag-aingatan mo ang bawat isa. Ilayo mo kami sa pandemic na ito, Panginoon. At nawa, O Diyos, ay maging payapa na ang lahat ng pandemic na ito. Maging ang aming presidente, Panginoon, bigyan mo po siya ng kalakasan, ng kanyang pangangatawan, higit sa lahat, ang kanyang kabinete at ang kanyang pamilya, Panginoon, mga anak. Nawa, O Diyos, i-guide mo sila ng tamang landas sa kanilang pagpapasya sa aming bansa, Panginoon. At pag-aingatan mo sila sa pandemic na ito, O Diyos, ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Pag-aingatan mo sila, Panginoon, na ang sambayanan ng Pilipino na ma-guide nila at naway magkaroon sila ng takot sa iyo, Diyos. Tulungan mo sila, bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, na nagmula sa iyo. At ang pag-ibig at kapayapaan na nagmula sa iyo, Panginoon, siyang maghari at mangibabaw sa bawat isa. Amen. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Ito'y sinasamo, dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoon Kristo na siyang tunay at dakila naming tagapagligtas. Amen. God Praise bless, God. mga kapatid. God bless, mga kapatid. Pananampalataya. Sa pananampalataya, nawa ang Diyos ay samahan niya tayo sa mundong ito. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. God bless you all.